Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Tensyon sa Middle East kasunod ng joint attack ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pilipino kabilang sa mga nasawi. Mga biyahe ng eroplano pati presyo at supply ng petrolyo nagsisimula ng maapektuhan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sinimulan ng talakayin sa Kamara. Isa sa mga grupong naghain ng impeachment, iniatras ang kanilang reklamo. Ano kaya ang dahilan? Internet personality na si Francis Leo Marcos naghain ng not guilty plea sa kasong unjust vexation. At sex bomb dancers, pinatawad na raw si Alvin Aragon sa mga banat niya laban sa grupo. Mas magandang tahimik na lang tayo. Yun yung way na pagpapatawad. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa This has been my guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Palaisipan ngayon sa mga otoridad kung sino ang pumatay sa isang construction worker sa Negros. Ang biktima dumayo lang sa lugar at wala naman daw kaaway ng tambangan ng hindi pa nakikilalang gunman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Bumisita lang sa kaibigan ng isang lalaki sa Negros Oriental nang pagbabalilin siya habang pauwi sakay ng motor. Pasado alas 7 ng gabi noong Sabado, February 28, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang makipot na daanan sa Sitio Lipata, Barangay Balogo, Gihulngan City. Isang lalaki na pala sakay ng kanyang motor ang pinagbabaril ng hindi pa kilalang sospek. Yung mga bahay, mga saoy, malayo, almost 200 meters ata yun. May mga witness naman kami na narinig lang nila yung apat na putok. Wala pa sila nakita. Dinala sa pinakamalapit na pagamutan ng 22 anyos na biktima na kinilalang si Paul Anito. Inilipat pa siya sa mas malaki pang ospital. Pero kinabukasan, binawian din siya ng buhay. Sa inisyal na investigasyon, construction worker sa Bacolod ang biktima. Dumayo lang siya sa lugar para sana kitain ng kanyang mga kaibigan. As of now, hindi ko masabi kung ano motibo kasi nagtanong kami lahat sa kanyang mga kaibigan doon. So, biktima, wala namang galit doon sa kanilang barangay. Bumisita lang siya sa kanyang mga kaibigan. Ang pamilya ni Paul, blanco rin sa kung sino ang posibleng responsable sa krimen. Hiling nila ang hustisya para sa kanya. Panawagan naman ng otoridad, lumapit sa kanila ang sinumang may nalalaman para sa mabilis na pag-usad ng investigasyon. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Gumugulong na sa Kamara ang deliberasyon tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Good noon, Cheryl. No? Ngayon ay nagsimula na ang determination of sufficiency in form ng tatlong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, Cheryl, ay narinig na rin natin, no? Kasi supposedly, 4 impeachment complaints no, na i-determine dito ng House Justice Committee. Pero nag-back out na nga itong Tindig Pilipinas na siya naghain ng second impeachment complaint. At ang rason nila dito, no, Cheryl, ay sinasabi nila na para nga daw ma-expedite na yung proseso nitong impeachment
laban sa Vice Presidente. Kanina narinig na rin natin yung ilan sa mga sponsorship speeches ng mga endorsers ng mga impeachment complaints. Kabilang na nga dyan yung sa Makabayan Bloc Representatives, maging yung doon sa fourth impeachment complaint na si Representative Benny Abante at Representative Paulo Ortega V, at sinasabi nila na isa itong constitutional process at kinakailangan ngang may ayon sa tamang proseso itong mga reklamo laban sa Vice Presidente. So far, abangan natin, Cheryl, kung ano nga ba yung magiging desisyon ng House Justice Committee dito. Sufficient informed na ba ngayong araw yung mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Cheryl. So, ngayong araw natin maaasahan yung desisyon about that. Yes, Cheryl, pag pinag-usapan kasi natin yung sufficiency informed, ibig sabihin yan, meron tayo ng signatures ng complainants, verified din yung complaints ng complainants, maging may meron ding proper endorsement from the members of the House of Representatives, at syempre dapat under oath itong mga impeachment complaints. Bukod pa dyan, kapag sinabi natin na sufficient informed, ay dapat na ilagay itong mga impeachment complaints sa order of business within 10 session days simula nung matanggap ng Office of the Speaker yung mga reklamo. At nai-refer ito sa tamang committee, which is the House Justice Committee, na ngayon nga ay pinagdidiskusyonan na nila yung mga reklamo laban sa Vice Presidente. So yung pag-withdraw ng Tindig Pilipinas, ang tanging rason nila ay para ma-expedite or also the timing ng pag-submit nila nitong ng kanilang complaints? Kasi Cheryl, kung babalikan natin yung second impeachment complaint na inihain na, wala naman daw gaanong pinagkaiba doon sa mga naihaing reklamo din dito sa Kamara. Doon sa letter din na isinumite nila sa House Justice Committee, kay House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, sinabi na ang gusto talaga nila ay ma-expedite talaga itong impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. At pinakita na rin nila ang kanilang suporta para nga dun sa third impeachment complaint na endorsed din ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. So kabilang dito sa reklamo yung sa confidential funds, pati yung grave threat sa mga high-ranking officials. Kung maalala natin last year ay napapag-usapan na rin yan sa Kamara. At bukod pa dyan, syempre naidagdag na rin kasi dun sa third impeachment complaint at halos similar din sa kanilang naipasang reklamo yung testimony ni Ramil Madriaga kung saan sinasabi Cheryl na yung 2022 electoral campaign ni VP Sara ay funded ng POGOs pati na rin ng drug dealers. So since similar naman ay pinakita na nila yung kanilang suporta at kanina nga napag-usapan pa kung magiging bahagi na rin sila ng complainant ng third impeachment complaint, pero nilinaw naman yan na suporta, tanging suporta lang nitong Tindig Pilipinas ang kanilang ihahain para sa third impeachment complaint. So technically nag-withdraw sila para nga mas mapabilis na yung proseso nitong impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. May isa ng Pinay na nasawi sa Israel dahil sa airstrike ng Iran. Nagpapaulan din ng missiles ang US at Israel na ikinasawi ng Supreme Leader ng Iran. Magbabalita si Rainiel Pawid. Sa pulsa video ang missile strike malapit sa US military base sa Manama, Bahrain noong weekend. Maya-maya nasunog ang isang residential tower na sinasabing tinamaan nito. Umulan din ng missile sa Pam Jumeirah District sa Dubai. Ilang establishmento ang nasunog. Sa Doha, Qatar, nababasag ang katahimikan ng gabi sa pagsabog ng missile na sinasalag ng air defense system. Umalingaw-ngaw rin ang air raid siren sa Kuwait City. Napaulat na tinamaan sa airstrikes ang Kuwait International Airport. Habang sa Abu Dhabi, isang Asian ang nasawi sa bumagsak na debris mula sa na-intercept na drone na tinatarget ang Zayed International Airport. 7 iba pa ang sugatan. Kahit ang Tel Aviv sa Israel pinuntirya ng missile strikes. Nasalag ito ng Iron Dome defense system pero may mga nakalusot. Isa ang kumpirmadong nasawi sa Israel. Inilunsad daw ang missile ng Iran sa maraming Middle Eastern countries. Damay rin ang West Bank, Haifa at Jerusalem. Ganti raw ito sa major combat operations sa kanila ng US at Israel noong weekend. Nasawi dahil dito ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na namuno sa kanila ng halos 4 na dekada.
Napaulat ding namatay maging ang kanyang anak na babae at apo kasama si Senior Advisor Alisha Makhani. Sabi ng Israel, resulta ito ng koordinasyon sa Amerika. Naganap ang pag-atake sa Iran sa gitna ng negosasyon ng Washington sa Tehran kaugnay ng nuclear and ballistic missile programs ng Iran. Si US President Donald Trump na unang nangakong hindi magsisimula ng gyera, dinipensahan naman ang operasyon. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Kinumpirma naman ni Pangulong Bongbong Marcos na may isang Pinay caregiver mula Pangasinan ang nasawi sa tumitinding tensyon sa Israel. Tinutulungan daw ni Mary Ann de Vera ang kanyang inaalagaang matanda nang tamaan sila ng pagsabog bago makarating sa bomb shelter. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Nasa 200 flights na ang nakansela simula kahapon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Binuksan na ng OWA ang OFW lounge nito sa NAIA Terminal 3 para tulungan ang mga stranded. Ang iba na di nagkasya sa lounge, sa hallway na ng airport umupo. Marami sa kanila atrasado ang biyahe pa Middle East. Aktibo naman ang OWA Hotline 1438 para sa mga hihiling ng repatriation support. Naglabas naman ng circular ang Archdiocese of Manila para isama sa dagdag na prayer intentions ang kapayapaan sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Kapatid para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Paano na kung biglaan na lang wag naman po sana mawalan ka ng work, magsara ang negosyo mo, or if not, magsara ang kumpanya mo? Ang tanong, handa ka na ba? May plan B ka na ba? Kung wala, tapusin mo tong episode na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, sa panahon ngayon, wala nang tinatawag na permanent employment. Bakit? Because the only thing that's permanent is what? Change. Pero hindi ka dapat kabahan, ha? Basta handa ka. Kaya nga napakahalaga po, kailangan po natin maunawaan sa panahon ng mga challenges, lalo na kapag may recession. Mas kumakaunti ang job opportunities, mas dumadami ang kompetisyon, at mas siyempre, mas maingat na mga kumpanya na gumastos. At siyempre, mas mataas ang risk. Pag wala kang pera, baka mapilitan ka mangutang. Ang tanong, may recession na ba tayo ng nararamdaman? Well, para sa akin, kung meron man o wala, ba't pa natin hintayin? Bakit hindi na lang tayo maghanda? Because prevention is better than cure. So, paano maghanda? Una, unahin ang emergency fund, hindi po ang luho. Alam mo, napaka-importante yung gastusin mo buwan-buwan. I-secure ba na? At least 1 month, tapos punta kang 3 months, 6 months. Diba? Yung mga basic expenses, hindi ito pagyayabangan. Ito po ay nagbibigay po sa atin na tinatawag na peace of mind. Just in case. Pangalawa, nako, i-freeze na po natin ang paggastos. Oo. Lalo na yung walang kitang kapalit. Oo. Pag hindi naman essential, wag na. Diba? Wag na natin lalong utangin. Nako, utang na walang income, alam mo, ending yan, dagdag stress. Pangatlo po, pakiusap lang po sa inyo lahat. Huwag sana tayong aasa lang sa isang source of income. Yes, lahat kayo nakikinig, lahat ng nanonood, lahat na nasa studio. Kapag iisa lang ang source of income mo, naku, ang taas ng risk. Diba? Pag may trabaho, maghanap na po tayo ng sideline, diba? Freelancing, online selling, buy and sell, skill-based services, diba? Just in case, para may fallback tayo. Pang-apat, i-adjust po natin ang ating lifestyle, di ba? Dapat habang tumataas ang income, tumataas ang pag-iipon at pag-i-invest, hindi tumataas ang lifestyle. Pang-lima, matuto ng panibagong skill. Yes. Para pag bumagal ang ekonomiya, pag meron kang bagong skill, digital marketing, online tools, financial literacy, content creation, di ba? Or let's say affiliate marketing, hindi ka mawawalan ng kita. Kaya mga kapatid, ito lang ang reality. Hindi natin control ang ekonomiya, ang pagtaas ng presyo, pag wala ng trabaho, pero control natin ang diskarte mo. Kaya kahit na dumating ang recession, nako, hindi ka kakabahan. Kung may ipon ka, may extra income ka, at may disiplina ka. Sana nakatulong to mga kaiponaryo at kabadgetaryan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, ilang lugar sa bansa sinimulan ng paghandaan
ang posibleng problema sa supply ng petrolyo bunsod ng kaguluhan sa Middle East. At internet personality na si Francis Leo Marcos naghain ng not guilty plea sa kasong unjust vexation. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dahil sa kaguluhan sa Middle East, iniutos ni Manila Mayor Isko Moreno na hatiin sa 50% ang paggamit ng petrolyo sa lungsod. Bilang paghahanda raw ito, ngayong nagsara ang Strait of Hormuz na siyang daanan ng 1/5 o 20 million barrels ng supply ng langis ng buong mundo araw-araw. Saklaw sa direktiba ang mga motor vehicles, generators, heavy equipment at iba pang assets ng Manila City Government na gumagamit ng langis. Binawalan na rin muna ang mga non-essential travel, pati ang mga lakbay-aral at foreign trips. Lahat din ng city offices, maliban sa mga ospital at healthcare facilities, i-require na mag-power shut off ng alas 5 ng hapon. At ang mga graduation, iniutos na gawin na muna sa mismong mga paaralan. Kasabay nito, nanawagan si Senator Kiko Pangilinan na suspindihin agad ang excise tax sa diesel at kerosene. Kailangan daw ito para maibsan ang napipintong pagtataas ng presyo ng petrolyo bunsod ng giyera sa Middle East. Nasa 2.4 million ang mga Pilipino sa Middle East na apektado ng giyera ng Amerika at Israel kontra Iran. Bukod po dyan, sinabi ng Department of National Defense na walang direktang banta sa seguridad ng Pilipinas ang nangyayaring gulo. Para pag-usapan yan, magkakasama natin ang security analyst na si Dr. Chester Cabalza, presidente at founder ng International Development and Security Cooperation. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Maraming salamat sa pag-imbita. Sir, tama po ba yung assessment ng ating pamahalaan na wala nga direktang banta sa Pilipinas itong giyera sa Iran? Tama naman ang DND na walang direktang banta sa Pilipinas dahil unang-una nakapaloob ito sa Middle East. Although may interest tayo doon dahil maraming overseas Filipino workers doon. Pero ang mga kakampi natin ay ang Amerika at ang Israel. Sa ngayon sila ay lumalakas ang kanilang pwersa at medyo napataob na nila yung Iran sa ngayon. At yung leader ng Iran, si Ayatollah Khomeini ay napatay nga doon sa insidenteng airstrike. No? But kung titingnan natin yung security implication nito sa Pilipinas, mas ang dapat intindihin natin yung mga overseas Filipino workers doon. Ano ang dapat gawin ng ating gobyerno? Yung gustong umuwi na apektado sa naturang sakuna, no? Dito sa digmaan na ito ay pwedeng gawin yung repatriation. Secondly, of course, no, lalong pataasin yung mga intelligence report dahil of course ang pwedeng natin makita dito dahil may mga state-sponsored terrorism ang ginagawa ang Iran ay baka mag-overflow dito sa Timog Silangang Asya pati rin dito sa Pilipinas. No? Yun yung mga nakikita natin. But nonetheless, alam ko malakas ang puwersa ng Amerika at ng Israel. Gusto rin tumulong ng Saudi Arabia at mga ibang malalakas pa na bansa na nandun sa Middle East. So sa ngayon, kung titingnan natin, i-assess natin, hindi siya banta sa ngayon pa. Ang mas nakikita natin itong pagtaas ng gasolina na siya talaga ang nakaka-apekto sa ekonomiya natin. Pero sir, ito pong usapin ng EDCA at US forces sa bansa. May panganib ba na madamay po ang ating bansa, ang Pilipinas, sa mas malawak na geopolitical conflict? Sa ngayon, wala tayong nakikitang direct implication ng kaguluhan sa Middle East sa EDCA sites natin. Dahil unang-una, yung EDCA sites natin nandito sa Indo-Pacific. Ang mga malalakas na actors naman dito sa Indo-Pacific ay ang China at ang US at yung mga ASEAN countries. No? Sa tingin ko, hindi rin papayag yung China na manggugulo yung
mga bansa mula sa Middle East dito sa Indo-Pacific kahit na may kompetisyon ang China at ng Amerika. Pangalawa, mas todo ang atensyon ngayon dito sa Middle East dahil unang-una, mas mahirap solusyonan ito dahil paulit-ulit na nangyayari ito at ang mas problema dito ay yung regional context. Unang-una, yung problema nila sa Iran dahil wala na silang leader ngayon ay kung sinong papalit at kung anong deal ang pwede nilang magawa pagdating dito dahil ang gusto ng Amerika at ng Israel ay lalong pahinain ang Iran kung saan ay tumatayo itong isang strong regional actor, no. So yun ang mas focus nila ngayon. So hindi natin nakikita yung correlation ng EDCA sites natin dito sa ating bansa pagdating sa problema sa Middle East. Sabi nyo nga po ay kailangan natin bantayan yung presyo ng gasolina, tutukan yung ating mga OFWs po sa Middle East. Ano pa yung mga indirect risk na dapat bantayan? Aside doon sa economic repercussions pagdating doon sa ekonomiya natin dahil kapag ang gasolina ay tumaas, apektado yung ekonomiya, magmamahal ang mga bilihin at most likely tataas halos lahat ng mga presyo ng services natin. Pangalawa ay vulnerable pa ang Pilipinas pagdating sa international terrorism na yun ang gusto sana nating bantayan din dahil trabaho ito ng ating kasundaluhan at ng ating kapulisan. Mas tutukan nila, pataasin nila yung intelligence gathering nila at saka yung interoperability sa mga kaalyansa natin. At pangatlo ay of course yung ruta kasi ng petrolyo at saka yung mga commercial goods yung kaya mainit ngayon dito sa Middle East lalong-lalo na sa Iran dahil yung Iran ay nakatutok doon sa Strait of Hormuz, no. Ito yung parang Strait of Malacca kung saan dito dumadaan yung mga vessels natin, no. So most likely kung makontrol ngayon ng Amerika yan at ng Israel, mas magkakaroon ng leeway para doon sa sea lanes, no. At most likely ang nakikita natin dito medyo pansamantalang problema natin itong petrolyo ngayon, pero sa tingin ko masusolusyonan ito kaagad ng Amerika dahil hawak naman ng Amerika ang Venezuela na isa sa mga sources of oil and gas, no. Sila yung may pinakamarami. Tapos yung Saudi America naman ay kakampi ng US at ng Israel sa sitwasyon na ito na problema nila sa Iran, no. So kumbaga ang alas ngayon, ang pabor ay nasa Amerika sa ngayon pagdating doon sa sources of oil, no. Kaya ang trajectory natin dito ay short-term problem lang siya, hindi ito magtatagal. Nakita po natin yung pagsasara ng airspace at emergency measures sa iba't ibang bansa. Ano ang epekto nito sa global economy at energy security? Yeah, very important yung pagsasara lalong-lalo na doon sa Dubai, no, na isa sa mga bansang tinamaan yung UAE. At alam natin yung mobility ng mga businessmen and of course yung mga tourists natin. Most likely sila yung vulnerable business and tourism industries, no. And at the same time yung services natin. Maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, sa Dubai at sa mga kaalyadong bansa kung saan ay tinira ng Iran, no, doon sa missile attack nila sa Jordan and some other countries around the Middle East, no. But I'm quite sure ang target talaga naman nila dito ay yung mga military bases ng Amerika. But at the same time, yung kung papakinggan natin yung mga retaliatory messages ni President Trump ngayon, no, mukhang talagang papalakasin nila ng todo-todo yung kanilang military. That means na talagang gusto nilang matapos kaagad itong problema nito dahil apektado ang global industry of tourism and aviation at the same time. Naiulat na may isang kababayan po tayo sa Israel na nasawi nga sa gulo mula sa Pangasinan. Sa ganitong sitwasyon po, ano yung pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para sa proteksyon at posibleng evacuation ng mga OFW? Tama, Cheryl, no. Importante ito dahil
bayani itong mga overseas Filipino workers natin, lalong-lalo na dyan sa Middle East na vulnerable sila. Isa sa mga adhikain dapat sa lahat ng mga Pilipino na gusto magtrabaho o nagtatrabaho na sa Middle East ay dapat turuan sila ng safety and protection and yung concept of national security dahil unang-una, very vulnerable sila pagdating ng mga digmaan. Pangalawa, mayroon, alam ko yung Department of Migrant Workers at saka of course nakikipag-ugnayan yan sa Department of Foreign Affairs, no? Pagdating sa ganitong sitwasyon na may digmaan, unang-unang nasa isip natin yung repatriation, yung mga apektadong Pilipino na gusto nang umuwi sa Pilipinas ay dapat bigyan sila ng services na ganyan. Pagdating nila sa Pilipinas, ang dapat iniintindi ng ating gobyerno ay bigyan sila ng pansamantalang trabaho at mga economic and livelihood opportunities, no. Napaka-importante ito dahil sila ay nagdadala ng malalaking remittances sa ating bansa. Suklian natin ito ng mabuti dahil sa ganitong sitwasyon, ito ay human-induced or man-made disasters, itong mga giyera at digmaan, no. Ganun ang dapat na pagtulong natin sa kanila. Malaki dapat ang pagtulong dahil malaki ang naiambag nila ito sa ekonomiya natin. Kapag naging maayos na ang sitwasyon sa Middle East, pwede naman silang pabalikin uli doon. Yung mga nagnanais na mag-stay doon sa Middle East dahil may mga pamilya sila doon or hindi naman sila gaano ka-apektado doon sa digmaan, ay dapat binibigyan pa rin ng proteksyon ng ating gobyerno. So ganito dapat ang pag-aalaga natin sa mga overseas Filipino workers natin, lalong-lalo na doon sa kababayan nating namatay, bigyan ng tulong ang kanyang pamilya at dapat may uwi ang kanyang bangkay dito sa ating bayan. Muli pong sumiklab yung gulo sa pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Matapos po yung pag-atake noong Sabado, ano yung inaasahan ninyong magiging immediate power dynamics doon sa loob ng Iran? Posible po bang magdulot ito ng internal instability o power struggle pa? Tama, ang ganda nung katanungan, no, dahil yung succession, no, sino ba ang papalit? Ang nagsasabi yung anak ni Ayatollah ang papalit sa kanya. Pero kung titignan natin kung isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang rehimen ni Khamenei ay dahil nga marami ring mga Iranians ang may ayaw sa kanya. Gusto nilang matapos itong theocracy na sinasabi nila kung saan ang namumuno ay mula sa religious sector nila. Gusto nilang ibalik yung ibang nagsasabi, gusto nilang ibalik yung royalty ng Persia ng Iran na dapat sila yung namumuno. Pero ang mas nakikita ko dito, mas mangingialam talaga ang US pagdating sa seguridad ng Iran at ng Middle East. Bakit napaka-importante ng naging role ng US dahil ngayon mas inilabas ng Amerika yung kanilang pangil pagdating dito sa global security, no. Alam natin na ang China at ang Russia, sila ay sumusuporta sa Iran. Ngunit ang nakita natin, mas lalong lumalakas ang puwersa ng US. Nakita natin 'yan nung unang buwan ng taon na ito sa Venezuela hanggang sa ngayon ay sobrang nagpapalakas ang Amerika sa pamumuno ni Donald Trump kung saan halos lahat ng mga bansang hindi nila kakampi ay tinutugis nila ang kanilang mga leader at makikita natin ito throughout the year, no. Lahat ng mga kumukontra sa US ay talagang may military consequences na gagawin sila, no. At dito natin ngayon tatanungin sino ang pinakamalakas ngayon sa buong mundo, ang Amerika ba, ang China at ang Russia? Kung titingnan natin ang mga pinagagawa ng Amerika ngayon, mukhang ang Amerika lamang ang may ngipin, nagpapakita ng lakas sa ngayon at nagdadalawang isip ngayon si Russia at China kung paano nila kokontrahin si Amerika ngayon sa pamumuno ni Trump dahil sa nangyayari mula Venezuela hanggang dito sa Iran. Maaari po bang magbago yung balanse ng kapangyarihan sa Middle East matapos ang krisis na ito? Yes, most likely. Nakikita natin maaaring magbago ito dahil yung ginawa ng Saudi Arabia ngayon ay mukhang bumalik loob sa Amerika. Nililigawan ito ng China nung nakaraang mga taon. Sinali sila doon sa BRICS organization nila.
at gusto nila kasi nga i-devalue yung dollar at the same time of course no yung Saudi Arabia rin ay kumbaga namamangka sa dalawang ilog dahil of course no alam niya ang kumpiyansa sa ekonomiya ng China at alam din niya ang lakas ng Amerika pagdating sa depensa at dito mas pinili niyang makialyado ngayon sa Amerika dahil nga mali rin naman talaga yung ginawa ng Iran kung saan ay yung mga malalapit na bansa dito sa sa Middle East ay in-air strike nila no. Ngayon ay magkakaroon ng balance of power dahil alam naman natin ang pangatlo sa pinaka maraming na produce na gasolina ay ang Saudi Arabia no. Ito rin siyang pambalanse at magkaiba kasi ang reliyon ng Iran at ng Saudi no. Kung ang Saudi ay Sunni Muslim, ang Iran ay ang Shiite Islam no. So magkaiba po sila no at hindi lang ideological yung pinaglalaban dito kundi rin yung balance of power dito sa Middle East and most likely ito nga nakita natin uli ang muling paglakas ng Amerika sa tulong din ng Israel. At tinawag po, Doc, ni US President Donald Trump si Khamenei na one of the most evil people in history. At hinimok yung mga Iranian po na bawiin yung kanilang bansa. Ano yung implikasyon nito sa soberanya ng Iran? Kung titingnan natin, malaking implikasyon dito sa soberanya ng Iran no dahil sakit ng ulo talaga ito para sa mga taga-Amerika lalong-lalo na sa pamumuno ni Trump dahil nag-expand ang kapangyarihan ng Iran no dahil ginamit nila ang leverage nila sa langis. Kung titingnan natin noong 1979 na nagkaroon ng revolusyon doon sa Iran, ang naglagay naman sa ayatollah nila no sa pinuno nila sa Iran ay sa tulong din ng Amerika. Kaso ang nangyari dito, medyo bumaliktad ang si Khamenei dahil nagkaroon siya ng mas malawak na kapangyarihan at ginamit niya ang kanyang plataforma para kontrahin ang Amerika. Dahil nakita nila na naging mas maimpluwensya ang Iran sa pamumuno ni Khamenei ay ito yung paraan din para pahinain sila at muling ibalik yung dating gobyerno ng Iran kung saan ang dating mga namumuno ay mga royalty no meron silang hari at tignan natin kung ano ang mangyayari ngayon most likely kagaya ng nakita natin doon sa Venezuela na kung saan ay ang itinalaga nila ay ang mga kaalyado ng Amerika most likely dito rin sa Iran ay kung masusunod ang Amerika, yung kanilang mga kaalyado rin ang kanilang iupo. Kung mangyari na hindi nila maiupo yung kanilang mga kaalyado, magkakaroon ng internal strife, no? Mas lalong magkakagulo sa Iran, mas patuloy itong digmaan na makikita natin dahil magkakaroon ng retaliatory measures ang Iran. Kaya pansamantala, mas makikita pa natin na magkakaroon ng pagbobomba sa loob ng Iran or magkakaroon din ng counter-strike ang Iran at tingnan natin ang kung sino ang mananalo sa kanila pero ang nakikita nating balanse ng kapangyarihan ngayon mukha ang US ay ang nananalo sa ngayon. Nangako naman, ito na medyo nakakatakot Doc yung ang Iran ng most devastating offensive operation. Ano ang interpretasyon nyo rito? Ay dito tayo ngayon magwe-weigh no ng ating pakiramdam kung ang US nga talaga ay totoong superpower dahil ngayon talagang ipinapamalas ngayon ng Amerika ang kanyang paggamit ng militar. Nakita natin yung the biggest defense plan na gagawin nila dito sa Iran na gusto nilang pahinain talaga ito. At kung maging successful sila sa kanilang operation dito, talagang magdadalawang isip ngayon ang mga iba pang malalakas na bansa habang ang namumuno sa Amerika ay si Trump dahil makikita natin dito very unpredictable siya. Although nakita na natin na
yung pagiging unpredictable niya ay pwede rin maging predictable. At ang nakita natin dito ay ang paggamit niya ng puwersa bilang isang instrument of power niya para makuha yung gusto niya at maibalik yung lakas ng Amerika. No? I think ito yung punto na let's make America great again through military power. No? At talagang makikita natin that the US remains to be the sole superpower kahit na nasa mundo na tayo ngayon na nagbabago yung direksyon kung sino ang talagang namumuno dito sa ating sa ating mundo, no, at pinapamalas ng Amerika yung kanilang ngipin pagdating sa militar at isa sa kanilang pamamaraan para mapagtagumpayan yung kanilang ekonomiya ay sila ay ang gusto nilang sila yung co-control sa gasolina ng mundo, no, ay sa energy, no, kaya yung main routes, no, sa Strait of Hormuz, makikita natin na I think yun yung next na ano nila, i-depensa nila para so that they become successful and they will assume the power that they've been longing so far, no, kasi ang daming nag-challenge sa Amerika, lalong-lalo na yung China at Russia, at ngayon pinapatunayan ng US na sila pa rin yung nangungunang bansa dito sa buong mundo. Ngayon pong namatay na yung pagkamatay ni Khamenei, iniisip ng ilan, ay huhupa na yan, tapos na ang giyera. Ano ba yung mga aasahan, ano yung mga dapat bantayan? Patapos na nga ba ito or babantayan natin na pwede pang lalo lumala? Alam niyo po ang kultura dito sa Middle East, no? Kung sinusubaybayan natin ito, an eye for an eye, a teeth for a teeth, no? Ganyan po yung kanilang prinsipyo dito, at makikita natin dito na kung sakaling magtagumpay ang Amerika, mapahupa nila ang digmaan dito sa Iran, meron pa ring mga pockets of groups, no, na for sure uusbong at ipapagpatuloy yung advokasya ng yung namatay nilang pinuno. At alam naman natin sa konsepto ng terorismo, no, kapag napatay mo ang isang malakas na grupo, meron pang mas maliliit na grupo na gustong gumanti at lumaki, no. So most likely ang makikita natin meron pang mga rebellion, definitely may terrorism tayong makikita pa rin, and at the same time yung pagganti nila sa Amerika, no, at sa kanyang mga kakampi, lalo na sa Israel din. At yun ang naging kultura nila dito sa Middle East na kung titingnan natin very very long yung culture of conflict and war sa kanilang bayan. At sana matapos at kumbaga mapatay yung root cause nito, at kung sino man yung ipapalit na pinuno ng Iran ay dapat mas piliin yung kapayapaan, mas piliin yung stability and prosperity, dahil kung ano ang pwedeng mangyari sa Middle East ay apektado ang buong mundo, dahil ang kanilang langis ay nagbibigay ng malakas na ekonomiya sa buong mundo. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Chester Cabalza, Security Analyst at Presidente and Founder ng International Development and Security Cooperation. Sa iba pang balita, humarap ang social media personality na si Francis Leo Marcos sa kanyang arraignment sa kasong unjust vexation. Para sa detalye, magbabalita si Mon Gualvez. Mon. Yes, Sherry, ang guilty ng social media personality na si Norman Mangusin, o mas kilala nga bilang si Francis Leo Marcos, dito sa Parañaque Regional Trial Court. Yan ay para sa 12 counts ng kasong unjust vexation na isinampa ng kampo ng kapwa vlogger nito na si Mark Jason Warnaculahewa, o mas kilala bilang si Margo. Naging mailap sa media ang magkabilang panig. Sa katunayan, idinaan sa likod at
hindi na nga pinakita sa media si Mangusin habang tumanggi na magbigay ng pahayag si Warna Kulahewa. Nag-ugat ang reklamo sa umuning mga pahayag at online post na sinasabing nakasisira o nakakaperwisyo sa complainant. Nauna na naglabas ng pahayag si Mangusin sa kanyang social media account na sinasabing sobrang daw na siya sa mga nagdaang araw mula sa pagkakakulong at pagpapahiya raw sa buong mundo. Pansamantalang nakalaya si Mangusin nung Sabado matapos magpiyansa ng 120,000 pesos. Pinapatawad daw niya ang mga pulis na umaresto sa kanya na ginawa lamang daw ang trabaho. Pero sa isang papatawad ni Mangusin na ginagampanan lamang daw nila ang tungkulin para sa bayan. Ang nais daw nila ay kabayaran para sa lahat na naging biktima nito na dapat niyang hingan ng tawad. Nagkakamali rin daw Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, isa pang Pilipino na paulat na sugatan sa gulo sa Middle East. At aktres na si Odette Khan nanawagan ng tulong matapos ma-confine sa ospital. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Naka-alert status level 4 na ang Iran, Syria at Iraq sa gitna ng tensyon sa Middle East ayon kay Senate Migrant Workers Committee Chair Rafi Tulfo. Bukod dito, ayon kay Tulfo, nasa alert status level 3 na ang Lebanon. Pagtitiyak ni Tulfo, nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon sa mga kababayan natin doon na magre-request ng repatriation. Nakahanda rin naman daw ang militar sa transportasyon ng mga kababayan nating i-repatriate mula sa Middle East. Sa huling tala, lampas 2.4 million OFWs ang apektado sa Middle East. Hindi pa kasama rito ang mga undocumented na Pinoy. Pinupirmahan ng Department of Migrant Workers na may isang OFW sa Kuwait ang nasugatan din sa pag-atake ng Iran. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa palasyo, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kumusta ang lagay nitong kababayan natin na nasugatan sa Kuwait at ano ang nakuha nating detalye tungkol sa kanya so far? Cheryl, iniulat nga ngayon ni DMW Secretary Hans Leo Hakdak na may isa pa tayong kababayan na nagtamo ng minor injury. Ang sabi ni Hakdak, nagtatrabaho raw siya sa isang fast food chain sa Kuwait. Minor knee injury o injury sa tuhod lamang daw ang kanyang natamo, Cheryl, at nakalabas na rin ng pagamutan kahapon. Cheryl. May update din ba ng DMW doon naman sa Pinay caregiver na namatay sa Israel? Yeah, Cheryl, nakausap na ni Hakdak yung asawa ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera. Nagtatrabaho din daw at isang caregiver sa Israel yung kanyang mister. Tiniyak ni Hakdak na inaayos na nila yung pag-uwi sa labi ng Pinay. Pero sa ngayon, kailangan pa nga raw maghintay ng tamang panahon para maiuwi yung kanyang labi, lalo't mahirap pa yung pagbiyahe sa kasalukuyan. Tiniyak naman ng pamahalaan na bibigay nila yung suporta sa pamilya ng nasawing Pinay at meron ng team ang OWA at ang DMW na tumungo sa kanilang pamilya sa Pangasinan. Yan ay para iayos naman yung mga funeral services na tulong at iba pang pangangailangan na ibibigay para sa kanila. Marami na rin ba ang mga kababayan tayo ang gustong magpa-repatriate? Yeah, Cheryl, sa Dubai daw nasa 80 to 100 na Pinoy yung nagnanais na or humihiling na ma-repatriate o mapauwi na nga ng bansa. Ang sabi ni Hakdak, hindi pa nga daw posible sa ngayon, lalo't wala pa nga air transportation. Pero ang tinitiyak naman nila, patuloy daw yung pakikipag-ugnayan nila sa pamahalaan doon sa host country para nga maayos kung ano man yung maaaring paraan na gamitin para ma-transport sila. Sa ngayon, hindi pa lang daw magdi-disclose ng mga impormasyon sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan tungkol dyan for confidentiality din. Pero yun namang basic needs o pangangailangan naman nila kagaya ng mga shelter, kagaya ng pagkain, tubig at iba pang pangunahin na pangangailangan ay naibibigay naman daw at naihahatid ng gobyerno. Ano rin yung iba pang pwedeng ibigay na tulong ng ating pamahalaan sa mga kababayan natin na iipit sa gulo? Katulad yung mga dapat paalis. Tapos hindi na muna makakalipad, hindi ba? Ready na yan, naglabas na yan ng pera,
wala ng mga trabaho dahil inaasahan nga nilang sa pagpunta nila sa Middle East ay doon magsisimula ang trabaho nila. Yes, Cheryl, nabanggit na nga rin yung mga stranded dito nga sa Pilipinas at maging yung mga nasa ibang pangbansa na papunta sana ng Middle East. Yung mga naabutan sa airport, tiniyak naman daw nila na nabibigyan na ng pagkain, ng mga hot meals at yung iba inaayos din kasi merong mga pumupunta rin sa mga shelter or sa dumudulog nga sa tanggapan ng OWA. Yung maibibigay naman daw na tulong sa ngayon kasi hindi pa, bagamat may pondo, Cheryl, tinitingnan pa kasi hindi lang naman mga OFW kasi meron din mga turista. Ang sabi ni Kakda kanina, lahat naman daw, pare-parehas namang Pilipino, so lahat makakatanggap ng tulong at assistance from the government. Kaya lang, ang kailangan nilang ilatag sa ngayon, yung pondo. Kasi for example, sa mga OFW na nandoon na sa bansang yun, na uuwi, or yung mga nandito sa Pilipinas, mayroong action fund para sa kanila. Pero yun nga turista or yung ibang mga biyahero na nandoon, kailangan pang i-identify kung saan ba huhugutin yung pondo na ibibigay para maipantulong sa kanila. And bukod doon naman sa mga iba pang naiipit sa gulo, Cheryl, hindi lang naman daw yung basic needs yung ibinibigay sa kanila. Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung shelter, maging mga psychosocial na tulong para sa kanila or other medical na tulong na ibinibigay, lalo na kung nagkakaroon ng trauma or nagkakaroon ng psychological effect or mental effect para doon sa isang tao na naiipit nga sa gulo. Cheryl. Kumusta yung mga Pinoy naman sa Iran? May balita ba tayo sa sitwasyon nila? Sa ngayon, Cheryl, maayos naman daw yung lagay ng mga Pilipino sa Iran. Ang sabi kanina ni Kakda, karamihan daw kasi sa mga Pinoy dyan, married na rin sa mga Iranian. So alam na rin yung magiging kilos, alam na rin yung galaw, alam na rin kung saan yung mga shelter o yung mga dapat nilang dulugan at puntahan. Sa ngayon, wala pa naman daw request for repatriation. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa iba pang balita, bubuksan na ang Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Pansamantalang solusyon ang Steel Bridge Connector habang hindi pa nagagawa ang permanenteng tulay sa lugar. Matatandaang nasira ang Cabagan Santa Bridge Pebrero noong nakaraang taon. Inaabot tuloy ng kalahati hanggang 1 oras ang biyahe ng mga motorista mula sa dating 7 minutong pagtawid sa motorista. Tiniyak ng DPWH na mas matibay na ang gagawing tulay, nakakayanin ang mas mabigat na sasakyan. Ola mga kapatid, tahimik na lang daw na magpapatawad ang sex bomb girls sa mga nasabi sa kanila ni Alvin Aragon. Mas gusto raw nilang pagtuunan ng blessings lalo't may world tour pa sila. Narito ang report. Dancing like there's no tomorrow ang peg ng OG Sex Bomb Girls. Kahit maghahating gabi na, tinodo pa rin ang pag-split at spaghetti last weekend sa MVP Olympics. Sumayaw din sila ng trending song ngayon na Chanel. Pero bago ang lahat ng yan, nagdadasal daw sila backstage bago sumala. Kasi kailangan namin ng guidance, lalo na sasayaw kami doon, hindi namin alam kung ano yung pwede mangyari sa amin, malaglag kami or what, diba? So, kumbaga, itong pagsasayaw namin talaga, dinidedicate talaga namin lagi kay Lord. Sunod-sunod ang blessings ng sex bomb. Kinuha rin sila ng health arm ng MVP group na MWell to flex the new watch and wearables. Sakto, at kailangan nila matrack ang kanilang health dahil sasabak na sila sa world tour sa Australia, Middle East, US at iba pa kung saan mas level up pa nila ang mga prod numbers. Mabilis na nga rin kasi nabibenta ang tickets at ang goal pa raw nila. Siyempre gusto niyo pumunta ng Europe! Saan pa ba? Japan! Wala pa yung Japan. Puntahan na lang namin lahat sana. Kaakibat ng tagumpay, syempre, hindi naman nawawala ang intriga, lalo na sa kanilang dating member na si Sex Bomb IZ at ang mister nito with his 15 minutes of fame na si Alvin Aragon. Ang masasabi lang ng Sex Bomb, mas magandang tahimik na lang tayo. Yun yung way na pagpapatawa. Masaya na lang tayo sa kung ano meron kami ngayon. Okay. Gusto naman i-embrace kung ano yung success na meron ng Sex Bomb. ganon! Nitong weekend naman spotted si Sex Bomb Sunshine at Mia kasama si IZ. Abangan ang world tour ng Sex Bomb at
ang round 6 ng kanilang Get Get Out concert. Samantala, humihiling ng tulong ang pamilya ng veteran actress na si Odette Can. Higit 1 linggo nang nakakonfine si Miss Odette sa National Kidney and Transplant Institute. Meron kasi siyang pneumonia, emphysema, edema at may inalis na fluid sa kanyang baga. Lumobo ng higit 200,000 ang kanilang hospital bills at hindi pa kasama ang iba pang fees. Kaya naman sa mga gustong mag-abot ng tulong, maaari po itong ipadala sa QR code at bank account na nasa inyong mga screen. Mga kapatid, gusto raw masubukan ni Rita Daniela ang iba pang showbiz opportunities ngayong lumipat na siya sa partner ng kapatid network na Viva. O diba, hindi naman daw niya ititigil ang laban para sa karapatan ng kababaihan. Narito po ang report. Hindi na napigilang maging emosyonal ng aktres na si Rita Daniela nang i-welcome ang bagong yugto ng kanyang karera. After 21 years kasi, ay umalis siya sa kanyang former network for a fresh start sa entertainment juggernaut Viva. More great things in store naman daw para sa actress-singer na marami pa raw gustong gawin sa showbiz. I just want to explore new opportunities po talaga because we all know that Viva po has a lot of platforms right now, and syempre they produce concerts, they have musicals, they do series, which is I heard Viva Movie Box or Viva One, and I would really love to try them all. Kasama ni Rita sa contract signing ang kanyang partner na si Lyceum star player Maclod Guadagna. Grabe po itong blessing to have a fresh start, and it's just so important to have a fresh start and new journey with the most important people in your life. Hindi man direktang sinagot, pero matapos ang naging di kaaya-ayang insidente niya kay Archie Alemania noong 2024, kung saan sinampahan niya ng kasong acts of lasciviousness ang aktor. Patuloy pa rin isinusulong ni Rita ang women empowerment at pagsulong ng karapatan ng kababaihan kung ito'y nava-violate na. Pinaglaban lang naman ako that I think that it's worth fighting for, and it's my right as a woman. And I don't see it honestly as a like a negative thing. I did that not just for myself, but it's also I would really want to be a reminder for every human being, you know, na nakaranas nun, that okay lang, may boses tayo. Pwede mo siyang sabihin out loud na hindi sila nag-iisa kasi andito din ako. Abangan si Rita sa iba't ibang partnerships at platforms ng Viva na isa sa content partners ng TV5. Mga kapatid, yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Posip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.